Yo, what's up? Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Parang halos 1 month din. Ngayon pala ay pupunta tayo sa Nagcarlan, Laguna. Bibisitahin lang natin yung matagal ko nang gustong puntahan doon, yung landing point. Yun yung sumisikat na camping site ngayon eh. Dadalawin lang natin. At ang second purpose din naman nito ay dahil kahapon nagpagawa ako ng clutch bell. Pinalagyan ko ng butas kasi medyo nagda-dragging eh kapag yung matagal nang ginagamit yung motor. Gawa siguro ng mga dumi na naiipon dun sa bell, hindi niya na ilalabas. Kaya pinalagyan ko siya ng mga butas. Wala kasing butas yung nabili kong Sun Racing na bell. Meron siyang groove pero slight groove lang naman. Pero may siyempre nag-accumulate pa rin yung dumi. Kaya kailangan yung dumi eh maka-exit. Parang lumang version kasi ng bell yung nabili ko ng Sun Racing. Bali naka Sun Racing set nga pala ako sa CBT. Ang hindi lang naka Sun Racing ay doon yung torque drive, naka-stock pa rin ako. Tapos kahapon may inalok si Louie. Shoutout nga pala sa tropa natin si Louie. Matagal ko na mekaniko yun, hindi ako pinapabayaan. Kasi marami na rin naging problema tong motor ko eh. Siya ang gumagawa, kaya kabisado niya na tong motor ko. So yun nga, inalok niya na maglagay daw ako ng torsion controller. Napapanood ko na siya sa YouTube about sa torsion controller na yon. So tingnan natin kung may pinagkaiba. Kaya gusto ko rin siyang testingin ngayon sa mga ahon. Kaya naisip ko na puntahan na rin yung landing point, kasabay na rin yung pag-testing nito. Kasi kailangan ko siyang testing ngayon dahil may paparating kami na ride norte uli sa Benguet. So bakbakan na naman yon. Since na may kinabit na hindi ko pa natetesting tulad ng torsion controller at pagkabutas ng aking bell, para matesting na rin yung torsion controller saka yung pinalagyan ko ng butas na clutch bell. So ngayon testingin natin dito. Try natin siguro mag top speed dito, maluwag naman ng kalsada, para malaman natin kung baka mamaya bibigay ba or ano, magkakaproblema. Dito pa lang malaman na natin, para habang maaga pa mapagawa na agad. Nandito na tayo pala sa ano, hindi ko alam kung part pa to ng ano eh, ng Bae, or basta kalalagpas lang natin ng Los Baños. So nandito yung maluwag na kalsada. Pagka maluwag, testingin natin top speed. Ang napansin ko lang dito nung nagkaroon ng torsion controller, konting bigay mo lang sa throttle, kumakagat na agad siya. Kumbaga eh ano, meron na agad sa maliit na throttle, meron na agad siyang arangkada. Kasi nakamabigat nga pala ako ng set ng bola. Kaya ang mabagal ako sa arangkada eh. Pero meron akong dulo. Pero nung nilagyan ng torsion controller, at least nadagdagan siya ng konting arangkada. Tapos yun nga, maramdam mo sa handlebar yung hindi na lessen yung vibration ng motor. Kasi mabibrate talaga tong Aerox eh. Tapos mamaya natin malalaman yung about sa dragging, na kapag matagal nang ginagamit yung motor nagdadrag. Gawa nga nung naiipon na dumi ng clutch lining do sa clutch bell. Mabilis lang talaga umakyat siya sa 60, 108, 109. Medyo pangit lang kalsada, lakas ng hangin. 107. Mahirap talaga pag may top box, nagwigil yung motor. Nakakatakot na siya i-speed up pa uli. Hindi ko pa tantatry ito na ano eh, walang top box eh. Gumigewang na yung motor. Lakas talaga ng dragging ng ano, na top box na square. Lalo na pag ganitong maluwag na kalsada, lakas ng hangin. 109, 110. Kaya pa to, kaya pa. May top speed pa, kaya lang nagwigil na talaga yung ano, yung motor. Kailangan pala natin magkabit ng cellphone. Nalibang tayo sa kakabit lang ako ng cellphone. Kaya natin alam yung pupuntahan natin, kung palilikuin na ba tayo dito o dediretso pa. Saan na ba yung kabitan natin ng Motowolf? Yan, solid tong lagay na cellphone na to, Motowolf sa Kalam. Yan natin kung saan tayo dadalhin ng ating mapa. First time ko lang kasi pupuntahan yun. Landing point Nagcarlan, Laguna. Direct start tayo. Yun, 49 minutes, ang lapit na oh. Let's go! Pinaliliko na tayo. Sabi ko na eh, pinaliliko na tayo eh. Wala naman na bago sa top speed nung
nilagyan ng torsion controller. Kasi ganun pa rin eh. Okay din naman, tapos naging smooth lang yung yung arangkada niya. Hindi siya masyadong yung ma-vibrate or masipa. Smooth na siya. Kasi nga hindi na napipilipit yung center spring. Yun lang naman purpose noon, hindi mapilipit yung center spring. Yun yung kagandahan ng torsion controller. Ang bili ko nga pala sa torsion controller ay 380 dun sa shop nila, dun sa Porsche Cycles sa Binyan. Hindi ko lang alam kung magkano sa online, hindi ko pa na-check. Mamaya testingin naman natin ang torsion controller sa ahon naman. Pag umaahon na tayo, kung may pagbabago. Pero sa top speed, sa flat, walang nagbago. Ano lang, nadagdagan lang arangkada natin. Kaliwa na tayo dito. Ang ganda talaga ng daan dito. Smooth na smooth lang eh. Lalo na pag mga regular day. Walang masyadong kasabay oh. Ang luwag oh. Sarap. Sarap talaga mag-ride ng weekdays. Lalo na kapag natapos na yung rush hour. Umalis ka ako kanina mga 6:30 eh. Kaya nakasabay ko yung mga rush hour, mga papasok sa trabaho, saka papasok sa school. Tinanghali rin tayo ng gising. Nakakatamad din kasi bumangon. Medyo nakakaramdam ako ng gutom ah. Sanay kasi akong kanin na inaalmusal sa umaga eh. Kanina spaghetti lang kinain ko. Pero ayos lang naman, at least may kinain kaysa sa wala. Yun lang kagandahan ng pag-overtake, mabilis naman, at least nadagdagan yung arangkada natin. Dati kasi pag umu-overtake mahirap eh. Talaga nabuelo pa eh. Nakamabigat kasi ako ng bola. Sana naman tayo pinapadaan ni Google Map. Nandito na tayo sa ano ba to? Silangan Ilaya, Silangan Napapatid. Medyo masikip ang kalsadahan pala dito ah. Ano ba to? Ngayon lang ako nakadaan dito ah. Barangay Road. Paakyat na siguro to ng landing point. Sana tama yung tinuro ni Google Map. Pangit pala ng kalsada dito. Bako-bako na nga, puro pahams. Tanong nga tayo sa local. Good morning po. Diretso ba dito papuntang landing point? Pero tama po yung daan ko. Sige po. Thank you po. Yun, tama naman daw. Mabuti na yung sigurado. Dalawa kasi yung tinuturo ni mapa na landing point. Isa sa Rizal, isa dito sa Nagcarlan. So tama to. Pag isi-search nyo pala landing point, dalawa kasi yung lalabas. Yung piliin nyo yung Nagcarlan, Laguna. Yung sa Rizal parang part din siya ng landing point, pero mahirap yung daan doon. Parang alayo mo doon sa hindi yung camping site yung tutumbukin mo. Etong tutumbukin natin ay camping site. So meron tayong 17 minutes na lang paakyat. Medyo mahirap lang kasi barangay road to, kaya hindi tayo makapagpabilis ng akyat. May mga bahayan. Kasya naman 4 wheels, kahit truck, bus, kasya. Pag bus nga lang talagang sasakupin mo na halos yung daan. Grabe. Ang ganda sana ng dadaanan kaya lang yung road lang kasi puro kaldag tayo dito eh. Ba't kaya nagagadito to? Wala naman nadaan ng mga truck dito. Siguro gawa ng tubig, dumadaos-dos dito. Medyo puro ahon naman tong tinatahak natin. Kaya lang wala pa ako na-encounter na matarik na part. Hindi ko sure kung may matarik na part talaga dito. May mga bahayan pa rin pala dito. Parang sarap manirahan dito, magbakasyon. Ibang klaseng akyat yun ah. Medyo vertical ah. Pinapa-U-turn tayo dito. Medyo malamig ah. Kahit maaraw, malamig. Tayo. Yan. Oops. Iniwasan ko nga yung lubak. May humps naman sa kabila. Nauuhaw na naman ako. Hindi talaga natatapos yung sirang kalsada.
Nispalto siya pero madali ring natanggal, gawa siguro ng tubig. Tama pa ba itong dinadaanan natin? Naliligaw na yata ako. Tanong tayo. Hi, good morning. Saan po papuntang landing point? Ay, lampas ka na sa baba. Mula dito, ano, kanan, kaliwa? Okay, palusong ay kaliwa. Sa kaliwa? May signboard doon puting malaki. May ano pa? Yung may signboard na puting malaki doon. May nakalagay po landing point. Oo, yung naka-isipat na kapagano'n. Ay, may sibat. Kaya doon sa mataas sa bahay doon sa baba. May nakasulat siya. Oo. Sige po. Thank you. Lagpas na nga tayo. Ano ba yan? Wait. Kung ano-ano tinuturo ni Google Map. Lagpas na daw tayo. Ano ba yan? Naligaw pa. Sabi niya malayo pa mula dito. Tara, tanong tayo dito. Tanong ulit tayo. Hirap. Boss, alam niyo saan papunta yung landing point? Dito. Sige. Thank you. Baba talaga. Talagang sa baba. Hindi na pala tayo dapat umakyat. My God. Lagpas, boy. Puro lusong. Teka. Ano to? Ito ba yun? Ayun. Hindi ko nakita to yung sign on board na to landing point. Ay ano, kahit wag nyo na pala i-google map once na nakadiretso kayo mula sa bayan. Kita ba sa camera? Yan land to landing point. Babala, matarik na daan. Tao ang problema, hindi ang basura. Hindi na yan. So matarik talaga yung daan niya. Nakalagay dyan utay-utay So gaano ba katarik? Malalaman natin. Let's go to landing point. Wala din silbi ang Google Map. Hindi niya rin maituro na maayos. Ito yung kabayo na kasabay ko kanina. Dito rin pala papunta. Kanda ligaw-ligaw pa, hanip na yan. Uy, may mga bomba na nakatanim. Mahirap tumalsik sa motor yan. Maganda na ang daan Di medyo malayo pala yung nalagpasan ko. Ang ganda na. Maganda ang daan dito. Doon lang sa labas ang medyo bako-bako talaga. Sa mga signboard na lang tayo bumase. Mula pala doon sa baba ay aakyat ka pa rin. Ang liit kasi nasulat nung karatula. Dapat white colors para mapansin agad. Ang ganda lang ang daan dito. Pero mas malamig doon sa part na yung kaninang nilagpasan ko. Ang ganda ng yun ang kagandahan pala ng torsion controller. Mas meron siyang power sa ahon. Yan ramdam ko kasi parang dati kasi nung walang torsion controller, halos hindi ko halos parang ang lambot ng CVT. Pero ito mas mas malaya kasi nakaka-shift yung torque drive saka yung pulley. Ito mas may power siya ramdam mo kasi kapag talagang ikaw ginagamit ng motor at matagal mo nang ginagamit yung motor, pag may pagbabago sa ginagamit mong motor o sasakyan, malalaman mo agad kahit maliit na pagbabago lang. Ito, nadagdagan ng power yung niya. Pag sa ahon matataas yung medyo matarik nga. Pero hindi naman ganun katarik, sobrang tarik. Mas matarik pa rin talaga doon sa Mount Banoy. Walang recovery katulad nito, nagre-recovery pa Sa Mount Banoy hindi Kung medyo mahina-hina ang clutch lining mo masusunog ang clutch lining mo, dire-diretso ang akyat. Tapos pag mabigat ang load mo, yun, landing point. Welcome to landing point. Pero mukhang hindi pa dito talaga yung pinaka ayan pero mukhang doon pa tayo. Tara. Pero taas na natin tingin ko mas mataas pa tayo sa bundok na yun May tataas pa pala to. Meron pa bang itataas? Wow! Woohoo! Dito pa lang okay din Wow. Teka, mapicturean nga.
What a view. Ganda ng view. Ganda. Dito pa lang panalo na. Mukhang ayun na ang campsite. Kita ba sa camera? Ayun sa dulo, yun oh. Siguro yun yung lake ng San Pablo. Yun nga kaya. Galing manghula eh. Ito na ang landing point. Ito na yun. Oh. Wow. Ang ganda. Mami. May kainan na rin pala dito. Pares Mami sa garahe. Ganda. Ito yung siguro mga nagpapaupa ng mga campsite. Ayan oh. Yo, what's up? Yan. Nakarating din tayo dito sa landing point. Bale, ito yung campsite. May mga private areas dito na may entrance. Ang alam ko, magbabayad ka ng entrance tapos doon ka magka-camp dyan. Yung ibang ginagawa dito sa lang sa gilid, nagka-camp. Yan dyan sa mga gilid na yan. Wala namang bayad. Kaya lang, ang sabi naman ng iba, pag dito ka nag-camp sa gilid, maingay. Gawa ng mga dumadaan. Unlike doon kapag umupa ka, meron yatang bayad na 150 pesos per sasakyan. Tahimik kasi nandun kay banda. Ayan. Tapos kita dito yata, hindi ko sure kung yun yung tatlong cruise. Hindi ko lang sure Yan. Tapos meron ditong lake. Hindi ko rin alam kung anong lake to eh. Baka yan yung sa San Pablo, yung Sampaloc Lake. Hindi ko rin sure. Tingin ko lang naman. Tapos may mga bayan dun eh, ano. Hindi naman ganun kalamig dito. Malamig siya kahit tingnan nyo, kahit maaraw oh. Hindi siya mainit sa katawan. Unlike talaga sa Mount Banoy, talaga malamig. Parang Baguio ang datingan dun eh. Pero ngayon kasi makulimlim din halos. Ito, yan. Ang alam ko, ito yung Mount Banahaw eh. Ayan yung mataas na bundok na nakikita nyo. Ang ganda oh. Yan oh. Alam ko na-hike din yan eh. Pwede kang hiking. Hindi ko lang sure kung pinapapasok na ngayon. Pero ang ganda nyo. Ang ganda na shape. Nasa taas na tayo ng bundok tapos may mas mataas pa na bundok. Yan oh. Halos abot na yung ulap doon sa may tuktok ko. Yun dun. Yun. Ang pinaka-peak. Tapos yan. Ang ganda lang na shape niya. Parang pa ganun. Yun. Yun lang guys. Pinuntahan lang natin at tinesting yung mga pinamodify at dinagdag sa CVT natin. Sa CVT ko pala. Ngayon, pauwi na tayo. Nagpunta lang naman ako dito para makapag-ride din kasi halos ang buwan na hindi nakakapag-ride eh. Yo, what's up? Ayun, nakababa na ako ng landing point. Bago ko lang tapusin ang video na to, gusto ko sanang sabihin sa inyo na meron akong ina-upload sa channel ko na member lang ang makakakita. Doon ko i-upload yung mga tutorial at hacks saka yung mga ibang mga tips about sa motor saka sa pagbiyahe. Meron kayong makikita sa tabi ng subscribe yung join. Kumbaga magpapa-member kayo, mura lang naman yun, 25 pesos. So, sino lang naman na may gusto. Okay lang din na mawala. Pero basta lahat ng mga about tips and hacks saka about sa maintenance ng motor, doon ko i-upload. Mga member lang yung makakapanood ng video. Yun lang ang gusto ko sabihin. Dito ko napuputulin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. At ride safe po sa ating lahat at mag-iingat po tayo palagi. Let's go.